Kamusta mga kapatid? Atin ngayong i-review ang naganap na grand debate sa pagitan ni Father Darwin Gitgiano ng Iglesia Katolika laban kay Ministro Ramil Parba, ang national debater ng Iglesia ni Cristo. Ito ay idinaos noong June 2017 doon sa munisipal ng Luon, Bohol. Ang debate ay hinati sa dalawang paksa. Ang una ay patutunayan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang tunay na iglesia na itinatag ni Cristo batay sa Biblia at referensya. Ang affirmative side nito ay irerepresenta ni Father Darwin Gitgiano ng Iglesia Katolika at kakalabanin naman ito ni Ministro Parba ng INC. Ating panoorin ang debate video. Ladies and gentlemen, we are now the debate proper. Proposition number 1. Pamatud-an ko nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang matuod nga iglesia nga tinukod ni Kristo sumala sa Biblia og referensya. Ang makiglantugi niini mao si Reverend Father Darwin A. Gitgiano o another maglantugi aron pagpahayag sa iyahang mga ideas ang atong ministro sa Iglesia ni Cristo, Ramil Parba. The debate starts now. Mga binati ko nga mga kaigsunan nga niya dinhi karon, akong yukbo kaninyo, salamat sa inyong pag-anhi. Usa kini katimaan nga kitang tanan di ay uhaw sa kamatuoran. Dili makapugong ang init tugulan aron lang kita mabusog sa kamatuoran nga dala ko karong hapunan. Ang tema nga akong pamatud-an mao kini. Akong pamatud-an nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang matuod nga iglesia nga tinukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Sa tema, mga kaigsunan, nganong matuod nga iglesia ang simbahang Katoliko, usara ang hinungdan ug usaray rason. Tungod kay gitukod kini sa atong Ginoong Jesucristo. Wala nay lain pang rason niana. Ang nakapatinuod sa simbahan dili tungod kay nagdaasangan. Ang nakapatinuod sa simbahan dili tungod sa karakter sa simbahan. Uban badlungon, uban dili. Dili naman nakapatinuod sa simbahan. Ang nakapatinuod ay sila mong saba mga binangga, no? Pwede ang kansi ko stiman sa oras, no? So ato lang i-minimize ha, mga anak ko. Pamati kayo sa inyong amahan, yung murag sa Kristan. Mga kaigsunan ko, yan niya din hikaron. Ang nakapatinuod sa simbahang Katoliko, usaray rason, tungod kay kinigitukod ni Kristo. Maingon siguro ang akong pinangga nga igsuon, mabasa ba sa Biblia ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ang tubag, mao kini. Dili ebidensya ang pagkamabasa. Kay ang pagkamabasa, mga pinangga na mga kaigsunan, nya kung maunay inyong barahan, mga kaigsunan, daghaning tinuod. Kay moingon mo ang mabasa mo ay magkapatinuod sa simbahan pagkahuyang sa maong argumento, mga kaigsunan. Kay kung maunay basihanan sa atong pinangga nga igsuon o mga kaigsunan nako nga pinangga nga niya dinhi karon
ilang foundation sa ilang katurungan gipasukad sa huyang nga argumento. Kay kung maunay basihanan makaigsunan tinuod sang born again. Kay mabasa man sa San Juan 3:5 nga ang matao pag-usab dili makasud sa langit, born again. Wala tinuod na po sila kay nabasa man. Unya ang mga Christian fellowship mingon man po babasa man po may. Na diha sa Buhat 11:26 nga ang unang sumusunod ni Kristo gitawag og Kristohanon nga pundok, idi tinuod po sila. Dugang paniana mingon po ang mga saksi ni Jehova na amang po'y mabasa sa Biblia nga kamo akong mga saksi. Isaias 43:10. Tinuod na pong saksi. Mao na nagikasubo nako kung iyan ang ipangutana karon dili na lig-on nga argumento o ebidensya nga makapatinud sa simbahan. Mag-unsa man yang imong simbahan mabasa pero di tinukod ni Kristo. Dosa mga kaigsunan ko atong pamatud-an karon. Sumala sa Biblia sa Mateo kapitulo 16 versikulo 18. Matod pa sa to Ginoo, ikaw Pedro, ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia. Nya bisan hanggang haan sa impyerno dili makabuntog nini. Nining mong teksto makaigsunan gipamatud-an nga nagtukod jud sa iglesia. Unsa ba ng iglesia ha? Either kamo o either kami. Mao nay atong diskusyon karon. Mao nang gitawag mig iglesia Katolika. Kaya kung pamatud-an mao kini ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Wa maninganli. Dinis Mateo 16:18. Apan kinsa may makapasar niini mga kaigsunan. Kung tinuod ba ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana tinukod ba ni Kristo? O bunga ra ba nis akong hunahuna? Wa ba ko'y gida nga mga ligon nga dokumento? Mga kaigsunan, ni ako'y dala. Dili ra ako hunahuna o hula-hula lang. Kung dili ang akong dala, mao ang kamatuuran, ligon nga argumento, nga mga libro nga gitudlo sa atong mga maestro, nga gipasukad sa kasaysayan. Kaya nga amo, nga pamatud-an Biblia magreferensya o ganiya ang mga kamatuuran mga kaigsunan sa Young Students Encyclopedia atong makita kinsa joy nag-una nga simbahan. Naingon din ni mga kaigsunan Roman Catholic Church for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. All Christians for the first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Dili ini ako mga kaigsunan lig-on ni nga dokumento maingon nga daghan silang mga libro kinahanglan ila ning dawaton litra por litra gayon. Kinahanglan mo supak sila magdaghan man silang libro ilang ipamatuod sa ilang libro nga gidala nga litra por nga di si Kristo nagtukod. Karon ni ana po sa Lig-on Laurier Encyclopedia nag-ingon mga kaigsunan pahina 106 Catholic Church term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Kinahanglan na akong pinangga nga igsuon mo kita sa litra po litra sa referensya.
Kung di siya makapakita og litra po litra nga dili si Kristo ay nagtukod, iya ang interpretasyon, standard reference versus private opinion. Ilan ang gamito ng ilang mga libro diha. Kinahanglan ilang pamatud-an litra po litra sa referensya nga dili si Kristo. Kay wa man nganli diha sa Biblia. Mao nang ginganlan kini diha sa referensya, mga kaigsunan. Niya pa mga kaigsunan sa page Encyclopedia gahapon mga kaigsunan Britannica. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure, traces its history to the College of the Apostles in the first century. Nawa mga igsuon. Dili ni comics mga igsuon. Kinahanglan magdapo siya mga libro, naman sa mga libro pinangga nga igsuon. Ako po siyang hangyoon litra po iyang basahon nga dili si Kristo ang magtukod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dogang pa nga kaligunan mga kaigsunan sa New Book of Knowledge, the history of the Roman Catholic Church began in Upper Room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Pastilan dugaya na. Dugang pa nila, about 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. The church may be described as the society founded by Jesus Christ. Mga kaigsunan, kung imong basahon ang testimonya ni Kristo, duha ngadto sa tulo ka saksi, og magkapariha ang ilang gisulti kana kamatuoran. Lapas nagtulo ka mga dagko nga libro ang mipamatuod sa katinuod sa simbang Katoliko. Busa kining akong pagpamatuod sa inyong atubangan, dili kini fiction o kathang isip ra. Unsa may fiction mga kaigsunan, an idea which is not in agreement with reality. Bot pasabot, ang hunahuna nimo ba wa matakdo sa realidad, mo na gitawag fiction or myth. Nya kining kamatuoran mga kaigsunan, unsay meaning kamatuoran? Truth conforms with reality. Nya ang kamatuoran nahisibo sa realidad. Kay nahisibo mas realidad, di modo mga kaigsunan, kining akong pagpamatuod karon dili kini kathang isip, kundili kamatuoran. Dugang pa niini mga kaigsunan, dunay Merriam-Webster's Elementary Dictionary. Ningon dinhi mga igsoon, ato gapong basahon, Catholic, a member of a Christian church, tracing its history back to the apostles. So pati naghana na mga kaigsunan, arita sa Historias Pilipinas mga igsoon, si Dr. Sonia Zaide. Kaya mugutlo man silang mga libro. Kinahanglan ang ilang libro nga nila mahimo lang ng kawang kung dili nila mabasa litra po litra nga si Kristo dili nagtukod sa Iglesia Katolika. Kaya litra po litra man ato, dress referensya. Kinahanglan aron mapulpog ang kamatuoran nga akong gipabarog karong hapon na kinahanglan usab magdasyag sama kaligon nga kamatuoran nga akong gipabarog.
Niya mga kaigsunan, the Philippines, an unique nation by Dr. Sonia Zaide, usa ka historian. Unsa may iyang gisulti sa pahina 123. Naingon siya mga pinangga kong mga igsuon nga niya dinhi karon. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Ini mabangbang mga igsunan. Maguba lang akong hinapay kung makabasa siya litra por litra nga history. Pero di kabasa. Ha? Nagpabilin nga tinuod ang akong gipabarog. Kinahanglan dili kaugalingong panamot. Kung dili mabasa por litra aron magbungkag ang hinapay sa kamaturan nga akong gihapay pagpadayag kaniya. So dugang mga kaigsunan, atong gabiton ang ilang official magazine. Gitawag kinig pasugo magazine o kinahanglan dili ni nila supakon. Nag-ingon dinhi mga kaigsunan sa page 8, Gula, January to March 1995. The Church of Christ has totally become the Catholic Church. Although writers and historians continue to treat both as synonymous. Matod pa bisayon ta kini ang Iglesia ni Cristo nahimo nga Iglesia Katolika. Og matod pa nining maong libro nga ang mga writers o mga historian gi-consider nig synonymous. Unsa may synonymous? Different word but the same meaning. Kung mabasa ang akong pinangga nga igsuos Biblia nga Iglesia ni Cristo, synonymous ana Iglesia Katolika. Unsa toy Bisaya sa synonymous, lain-lain nga pulong apan maura ang kahulugan. Dugang pa nga kaligunan mga kaigsunan sa ilang pasugo magazine, March gihapon, April 1981. Page 3. Truly, Romans 16:16 refers to the first church of Christ. Ang kana kunong Roma 16 referado na sa unang iglesia ni Kristo sa unang mga siglo. Yakin sa manang iglesia nga nauna na. Matod silang pasugo atong patubagon. Pasugo magazine gihapon April 1966, page 46. Na ganito ang banggit. Ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Sumala sa ilang pasugo, di na nila magamit ng Roma 16:16. Nga naman, referado man kuno day kana. Matod sa ilang testimonya sa unang simbahan o ang unang simbahan mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Niya pa jud pasugo magazine March kay hilig pa po ni sila magkutlo sa tong libro pero ang iyang mga libro niya po nako. Kanang gamiton niya nga dili ni tiwason no atong tiwason. Yes. Kay ang ato mga pinanggap nga igsuon hilig man kay putol-putol og angkon-angkon. Kung makakita Church of Christ, wa sila kabantay, synonymous din as Iglesia Katolika. The more nga mukutlo ang ako pinangga nga igsuon og Iglesia ni Kristo sa mga libro sa pare referado na kay synonymous man na. Ha? Wala nga ligon kayo ang atong pagbabarog dili lang encyclopedia lakip na pod
ang ilang kaugalingong pasugo ni pahayag na sa katinuod sa simbang Katoliko. Kaya ni pahayag naman sila sa ilang kaugalingong baba, ayaw mo kalimot nga ang isda makuha ra sa iyang baba. Ilang gamiton kining libro sa Iglesia Katolika ni Daniel Lord o sa Society of Jesus. Nya di na tarungon og tiwason og pagbasa. Mingon sila tinuod ba ni nga ang inyong libro o inyong sinulat nag-ingon man sa How Did the Catholic Church Start? Page 35. Mingon na ni Brother Romel Parba. Oh, mingon malagi din eh. So the Catholic Church does not start with Jesus. O niya mingon din sila, naamalagi. Pero wa tiwasa. Ang pasabot day ni mga igsoon, ang simbahan niya Katoliko nagsugod pa na sa Old Testament. Gi-fulfilled lang o gi-perfected lang. Ako masahon. He did not abolish the religion that long had been the one ordained and designed by God. Rather, He fulfilled it, perfected it, elevated it to the new dignity and power. Wa tiwasa. Nya sa mao gyapon nga libro giangkon man yang founder sa simbang Katoliko, Katolik si Kristo. Niya sa pahina 12. Nako tanan sa iyang libro, no? Christ is the founder of the Catholic Church. Or iya pa yung paklion ning una man lagi diri oh. Nag-ingon, the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven skies his banners of revolt. Tanawa, gikan des mga yawa. Pero mao ba nay testimonya o opinion sa author dili? Wa niya basahan kinaunhan. It is not altogether fantastic to say. It is not. Di manila basahon. Mao na kung muputol-putol ni ako pinangga nga igsuon atong basahon. Aron ay insiman, no? Iglesia ni Kristo. Kundi tiwason mahimong incomplete. Ni apa sa akong kamot mga kaigsunan. Daghan man kay ni ako na ning gipangandaman daan, no? Mao na nga kutluan na aron ako daing tiwason, no? Aron sa ingon ni ana masakpan ang inyong gitaptapan nya kamatuoran. Busa mga kaigsunan ko napabarog jud nako. Dili ni akong kaugalingong hunahuna o kinahanglan ang akong pinangga nga igsuon nga si Brother Ramil. Dako kay kog tahod nini. Kinahanglan iya sang The basahon. speaker has 2 minutes left. Salamat, Mr. Moderator. Nga, iyang basahon litra po litra, kay daghan man siya libro, iya yung basahon litra po litra, nga dili po si Kristo nagtukod, dayon patas na mi. Pero di gani siya kabasa, dili ni patas, daog kita ni ining maong nagtugiya. Balikon nako mga pinangga kong mga igsoon, dili pruiba ang pagkamabasa, gani nasa ilang pasugo. Kaya dili ebidensya ang magdasangan atong basahon. Pasugo Magazine, Bula, October 2001. The name Church of Christ is not the only identifying mark of those who belong to Christ. Dili lang ang magdasangan maoy mark o timaan sa matuod nga simbahan. Busa mga kaigsunan ko, labing hungaw ng argumento maingon sila kay daw makapabor man kuno ni sila basta di mabasa. Magunsa man ang mabasa pero di po tinukol ni Kristo. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa.
dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog, nganong nahimong tinuod ang simbang Katoliko, way laing rason, tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Time is up. Salamat. You have 1 minute to cheer up. 1 minute to cheer up. Ang maglalantugi sa ikaduha nga grupo adunay 15 minutos pagpangutana or interpellation period. Ang tubag ato si Jang tagaan og usa ka minuto. Akong obdon ang atong ministro Ramel Barba. Adunay 15 minutos pagpangutana or 15 minutes for interpellation period. Bago natin pakinggan si Ministro Ramil Parba ng INC sa kanyang pag-cross-examine ni Father Darwin Gitgano, atin munang isummarize ang affirmative arguments ni Father Darwin. Ang unang matibay na argumento niya ay hindi ang pangalan o karakter ng iglesia ang magpapatunay na ito ay galing kay Kristo. Ang magpapatunay ng isang iglesia ay talagang tunay ay dahil ito nga ay itinatag ni Kristo. At paano natin malalaman na ang iglesia ay talagang itinatag ni Kristo? Dahil may mga ebidensya mula sa mga history books. Inisa-isa ni Father Darwin sa paglabas ang mga napakaraming standard secular history books na nagsasabing ang Iglesia Katolika ay itinatag ni Kristo noong unang siglo. Ipinaliwanag din ni Father Darwin na sa Biblia ay wala pang opisyal na pangalan ang iglesyang itinatag ni Kristo. Pero ang batayan ng debating ito ay Biblia at referensya. Ang hindi pa binigyan ng pangalan doon sa Biblia ay may pangalan na ito sa mga referensya. Ngayon, upang magiba agad sa negative side ang stand ng affirmative, hinamon ni Father Darwin si Ramil Parba na kung hindi si Kristo ang nagtatag sa Iglesia Katolika, maglabas agad siya ng referensya na nakasaad doon litra por litra na hindi si Kristo ang nagtatag kundi ibang tao. Dahil kung may kahit isang history book o kaya encyclopedia na nagsasabing the Catholic Church was founded by Talpulano, abay, tapos na agad ang debate. Ating panoorin ang estilo sa mga pagtatanong ni Ramil Parba. Based on rule number 4, mahiling ang mga referensya sa matag hati. O karon, naghiling na ang atong Ramel Parba, Ministro. Okay. Interpellation period now starts. Okay. Tawag ko ni mo, Darwin. Darwin Darwin. Samala sa imo, ang Iglesia Katolika itinayo ni Kristo ayon sa Mateo 16:18. Tama ba ko? Tubag. Salamat. Sa Mateo 16:18, wa nang hanli ang maong simbahan. O ang referensya na kay Biblia o referensya man ang atong sukaranan, wa nganli o diha sa referensya klaro maginganlan. Pero tinaghanang libro o kinahanglan magpaabot ko karon nga litra por litra gayon ang imong pagnigar usab sa mga referensya nga ako nang gipang sulti. Kay kung wa kay mahatag nga lain nga litra por litra nga dili si Kristo, nagpabiling nagbarog ang haligi nga usa nga kamaturan nga akong gipabarog. Matod ni mo, wala nagli. Sa ato pa, kulurong tong iglesia dito.
Salamat sa yano nga pangutana. Nga ang tubag nato ni Ana, wa man siya nanganli. Sa Mateo 16:18. Kung imong inog nga kolorong, imong gi-accuse si Kristo. Dugang pa ni Ana, wa man siya mabasa ng iganlan. Iglesia raman na gisulti. Ayan nga akong punan. Ako na'y makulurong kubunan ako. Matod mo, Ayaw single. Ano ato matod mo, walay pangalan ang iglesyang itilayo ni Kristo. Sumay sa inyong libro, noong 1870, the official name Roman Catholic Apostolic Church. May pangalan. Matod nimo, ang relihiyon nyo na ay pangalan. Ang iglesyang itinayo ni Kristo, walang pangalan. Sa mga tuwid, sapagkat walang pangalan yung iglesia ni Kristo, yung iglesia itinayo ni Kristo, sa inyo may pangalan, sa mga tuwid, hindi yung iglesia itinayo ni Kristo. Salamat sa yano nga pangutana. Tubag, no? 1 minute ang tubag. Wangan li og sa referensya ginganlan na. Og imo nung gipalig-on akong tubag, imong gidugangan og gipalig-on ko pinagis pag-quote nimo sa 1870. Pinagis mga obispo ginganlan pero magpaabot jud ko karon nga naa kay mabasa nga history diha. Ang litra po litra. Dili base sa imong kaugalingong pagsabot pinangga nga parba. Okay, para akong pangutana, yung tanong ko, yung inyo may pangalan, official name, Holy Roman Catholic Apostolic Church. Yung kay Kristo, sabi mo walang pangalan. Hindi nga yung pangalan, hindi nga yung itinayo ni Kristo sa iyo dahil sa may pangalan yung kay sa inyo may pangalan, yung kay Kristo wala. Salamat, no? Tubag, 1 minute. Sayon na kayo nga pangutana. Ang tubag. Ay, sapaw, Mr. Marino, mo sapaw. I have 1 minute to answer the question. No? Tubag. Okay, tubag na. Nga, nagpaligo na nung ka nga sa 1870 ginganlan. Wa na magdigar nga wa nganli ang Mateo 16:18. So, officially, sa 1870, imong gilig-on, nga gi-official di ay ang ngalan. Pero, timan ini, ang paghingalan, dili mo ay pagsugod. Kaya sa paghingalan sa Pilipinas, ini nagsugod. Diha na rin sa paghingalan, nitungha ang Pilipinas. Diha na ang Pilipinas, wa pa nanganli. So ang ngalan, dili na maoy makapatungha sa butang nga ginganlan. Nagpaabot ko karon nga imong ipakita, kay daghan man kay kag libro diha, ipakita bisan usa na lang kasi Kristo dili nagtukod sa simbang Katoliko. Time is up. Okay, sunod na tanong. Interpolation. Tanggap pa ito, sabi ng pari ninyo, Mateo 16:18. And upon this rock I will build my church. This church cannot be other than the Church of Christ. Tanggap pa ito, hindi? Tawag mo. 1 minute ang tubag. Mr. Moderator, no, ang mga yun, ibalik ang pasubok. Kaya ko na din tubag dito. Alam mo? Time is up. Tubag! Tubag! Speakers, speakers. Tubag! Behave. Ay, isa lang mo palabi, no? We base our argument based on logic, not on emotion, no? Time is on. Tubag, Sakto, 1 minute. Sakto ang imong gikutlo unya atong dugtong sa imong pasugo aron makasabot jugag sakto. Nya every time the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Although writers and historians treat them as synonymous. Every time nga mukutlo lagi kag libro nga Church of Christ, ribirado na sa synonymous nga Iglesia Katolika. Naana sa inyong pasugo. Continue the interpolation. Eko, sunod tanong. Sunod tanong. Uyon ka. Sangayon ka, Santiago 2:7. Nga ang mga alagad tinawag sa pangalan ni Kristo. Tanggap ko yun. Niya sa inyong pasugo nga not name is the only identifying mark of the true Church of Christ. Musa, basa-basa po mas pasugo ninyo. Kay
Kay mauro ni maghatag ninyo katinawan. O nya, wa pa ka man. Ako 1 minute god, no? Nga akong gipamatud-an, wa pa jud siya nagpaabot jud ko. Kadaghan man sa libro, wa na gamit ron kung di siya makahatag nako litra por litra. Nga si Kristo'y nagkutukod sa Iglesia Katolika. Mao na nga ligon kayo kapabarog, unya kontra sa opinion lang. All opinions are equal with the absence of evidence. All opinions are equal. Patas ra ang tanang opinion kung wa kay gigunitang ebidensya. Wa pa magkakahatag og ebidensya. Nagpaabot ko. Iguwas na. Okay. Sumala sa tema, di mong gibasa ang mga referensya, Catholic Church. Ang tanong ko, mabasa ba ang Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Biblia? Tubag. Ang mga pinanggang igsuon, kung naminaw lang ni si Brad Ramil Parba, dila na ni ahay pangutana, no? Kaya ako rin ang gitubag. Nga ang pagkamabasa. Time is up. Public, please behave well. No words, no signs, no overt acts which give any angriness or hate to one or to either party. So you only clap your hands. Times on. Interpolation period. Continue. Okay. Binasa mo, maraming libro. Catholic Church, Breuer, ano pa. Ang nasa tema, patutunayan mo sa Biblia din. Kaya ang tanong ko, mabasa ba sa Biblia ang Iglesia Katolika gitukod ni Kristo? 1 minute. Salamat sa simple kayong pangutana. Nga simple na natubag nako kaganina. Pero balikon gyapon nako. Aron alang sa akong mga pinangga nga minahal nga niya dinhi karon nga uhaw sa kamaturan. Natubag nako mo. Dili lagi ebidensya ang pagkamabasa. Kay kun maoro na ang mga born again tinuod sad. Kay nabasa man. Mao na nga huyang ang mao nga katarungan. Suportail lagi. Nagpaabot jud ko nimo daghan kag libro diha di magamit. Kinahanglan pinangga nga parbaing na ba ni adinio encyclopedia sad ni Roman Catholic Church founded by Talpulano. Mo na akong ipaabot. Ito, sunod na tanong. Hanggat mo itong libro, mari, ang wikang Katoliko ay salitang Grego. Ibig sabihin, pangkalahatan. Bagamat hindi ginamit ng Panginoon o ni Kristo at ng mga apostol ang katagang ito. Tanggap mo to, hindi? Oo na nga, ayino na ko kaganina. Nga di na to potlon. Oo, natubag ko Mr. Moderator. Atong tiwason. Tiwason na to. Kay ay incomplete man. No words, no signs. Ningon din bagabat hindi ginamit ng Panginoon at ng mga apostoles. Di man i-period, kama man eh. Anong imo mang i-period? Mo nang ma-period imong pagsabot. Padayon. Katagang ito ang diwa ng kanilang mga gawain at utos ay Katolika o pangdaigdigan at pangkalahatan. Inyong gawing alagad ang lahat ng bansa. So klaro, Catholic. Iritso lang lagi basa. Mo lang aaron makumpleto, parang dili ma-incomplete ba? INC. Tanggap mo. Ang sabi rito, saan ang galing ang katagang Katoliko? Patay di sa libro niya. Ang unang gumamit ng katagang ito ay si Obispo Ignacio, Obispo ng Antioquia 107. Ang unang gumamit ng terminong Katoliko, year 107 si Ignacio. Tanggap mo yan o hindi mo tanggap? Okay. Ato na lang tugutan parang wa man jud sa ka-focus sa subject matter nga church founder. So padayon ko stubag. No? Okay, atubag mo ni. Kay imo man giangkon og imong gikutlo kanang Apostles' Creed na mamasugod dire.
O kanang imong gingon nga si Ignacio 110 AD na suwat, no? So obispo pa jud. Nya nasayod ba mo nga si Ignacio tinun-an ni Juan Evangelista nga suod sa dughas Ginoo? Damor ka mo kutlo ni San Ignacio, damor nga nagkaduol mi ngadtos Ginoo. Uyon ka ang nag-invento sa terminong Katoliko sa Roman Catholic Church. Saint Ignatius invented the name. Hanggang mo yan, dawat ni mo na nga gi-invento ni Ignacio ang pangalang Katolika. Dawat ni mo, dili. O ba? Invented, not founded. Lahi mo na. Sunod, nagtubag pa ko. Imong ikutlo ni. Niya ako lang tabangan kutlo kay wala kakakutlo. Niya sa Roman Catholic Reverend Edward Taylor. Ano lang kutloon? O niya diri o. Nag-ingon. Dire. Atong basahon. It was to stress the unity of the Universal Church that Saint Ignatius invented the name. Yatras lang na ito gamay. Ha? Yatras ito gamay. Sama ra nga page. Ayaw putla lagi. Ngayon din the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Now na. So mato diha sa libro, for the first time, yan kung gi-invento ni Ignacio, for the first time, gitawag na Iglesia Katolika. 107. Tama? So 107 lang, first time na gitawag na Katoliko. Dugod kay gi-invento ni Ignacio. Tama? Sayon kay nga pangutana. Ato bag mo ni. Damo nga imong gutloon si Ignacio magkaduol mi. Kay imo din gipamatud-an nga diha ng Iglesia Katolika sa 1st century. Wa ka magbungkag, nagpalig-unon imong mga pangutana sa kamaturan nga akong dala. Dugang pa igsong parba. Nasayod ka ba nga si San Ignacio tinun-an ni Juan Evangelista? O ang nag-appoint niya nga obispo, si San Pedro? Na-connect ka na sila sa Mateo 16:18. Ikaw, Pedro, ibabaw rin ang bato, tukuron ko ang akong iglesia. Nagkaduol na ta sila, nagkalayo. Okay. Saan mababasa sa Biblia na si Ignacio alagad sa mga apostol? Wala sa tima ni Mr. Moderator? Objection, Mr. Moderator. Objection. Ika'y nagsulti nga si Ignacio, nagkadoon mo. Ika'y nagsulti agad. Ikaw ang nagsabi, alagad yan. You have 15 seconds, sir. 15 seconds to interpretation, sir. Meron pa 15 seconds. Ano? Saan mo mababasa sa Biblia? Nasa Ignacio, alagad sa mga apostol. Saan? Saan? Sayon, kay... Hilom sa mo. Behave sa mo. Kay na, Moderator, o. Ang tubag mo ni. Humana ang interpolation period. The 15 minutes interpolation period Ang tubag. is up. Ang tubag mo kini, mga pinangga. Ni gamit man sila libro. Una, Biblia ra ba ninyong dala? Namo mo mga libro. Kung mauna inyong gusto, amigo ra mo sa inyong gusto, pili-pili ra din ang inyong libro. Ni ay libro. Nga si San Pedro mo ay nag-appoint niya nga Bishop of Antioch. So nagkaduol. Excuse me, time is up. Napapansin niyo ba ang pambatang estilo ni Parba sa kanyang pagtatanong? Pinaulit-ulit lang niya ang napakawalang kwenta at walang logic na tanong. Pinatutunayan na ni Father Darwin na hindi ang pangalan ang makapagpapatunay sa totoong iglesia. Dahil aanhin mo nga ang pangalan kung hindi naman ito tatag ni Kristo. Kung ang pangalan lang na Church of Christ ang tunay na iglesia, yung Church of Christ na tatag ni Alexander Campbell noong 1832 ay tunay din sila. Mas nauna pa nga sila kaysa INC
na sumulpot lang noong 1914. Nangungupya lang si Manalo sa pangalan ng ibang sikta noon sa Amerika at napakarami pang sikta na may pangalang Church of Christ na mas nauna pa sa INC. Lahat ba sila ay tunay? Matanda pa nga ang bitsin na Ajinomoto noong 1909 kaysa Iglesia ni Cristo na tatag ni Manalo noong 1914. Gumamit pa siya ng aklat ng isang paring Katoliko pero chinapchap niya ang mga nakasulat doon. Ini-emphasize niya lang palagi ang statement na St. Ignatius invented the name. Hindi niya binigyang pansin ang mga naunang talata nito na the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Isa itong estilo ng pandaraya na palaging ginagamit ng mga INC. Pero nabisto pa rin ito ni Father Darwin dahil kung ang ibig sabihin ng invented ay founded, abay may dalawa palang founder ang Iglesia Katolika, si Cristo at si Ignacio. Akala ni Ramil Parba ay lusot na siya dahil sa kanyang Webster Dictionary, pero sablay pala ito. At kung ang salitang invented ay nangangahulugang founded, ibig ba sabihin na si Tertullian ang founder ng New Testament dahil siya ang unang Kristiyano na gumamit sa katagang New Testament? Hindi po, dahil bago pa isinilang si Tertullian ay may mga aklat na ng New Testament. Sablay pa rin dito si Parba. At ang pinakamalaking sablay ni Parba dahil sa walang humpay na pag-uulit niya sa statement na St. Ignatius invented the name ay di niya napansin na ang ginamit doon ay katagang invented the name, hindi invented the church. Hindi kasi nakasaad doon na St. Ignatius invented the church. Ang inimbento lang pala ay ang pangalan, hindi ang iglesia. Pero pinalilitaw ni Parba na si Ignacio talaga ang nagtatag sa Iglesia Katolika. Ang pangalan kasi ay hindi ang makapagpapasulpot sa bagay na binigyan ng pangalan. Halimbawa na lang, ang sakit na COVID ay wala pa itong opisyal na pangalan noong una itong naminsala doon sa Wuhan, China, noon pang 2019. Ang mga doktor at eksperto ay una itong tinawag sa pangalan na nCoV o Novel Coronavirus. Pero binigyan lang ito ng opisyal na pangalan ng World Health Organization noong February 2020 bilang COVID-19. Hindi ibig sabihin na noong binigyan ito ng opisyal na pangalan ay doon lang din lumitaw ang virus na COVID-19. Kaya napakabaluktot po ng mga argumento ni Parba tuwing ginagamit niya yung St. Ignatius invented the name. Ladies and gentlemen, nakarelax na ba mo? So, let us continue. This time, Ministro Ramil Parba has 25 minutes for negative comments of the first proposition. The time is now on. Ayun. Salamat mga kaibigan, mga igsoon. Kapagad ninyo, napansin niyo sa mga tanong ko, hindi paiwas. Hindi dapat ni Iglesia Katolika, Iglesia paiwas. Puro paiwas. Makutaan ako. Saan mababasa? Si Ignacio, alagad sa mga apostol. Ang pasahod, libro Katoliko. Bias! Ang papangutan na Biblia, niya ang pasahod na puso script nila, libro nila. Yan sa may tema. Patutunayan sa Biblia o mga referensya. May referensya, wala may Biblia. O yan, sa Biblia, punta tayo. Ayan siya, sabi niya, yung iglesia, ginayon ni Cristo. Kaya, kasi nilang ginayon, gipahingan na lang sa ulahi. Doon na puno sila sa iglesia gitugod ni Cristo. Kita natin. Oh, Galacia 1:22. Nakita ko ba yung kwan? Ano yan? Binasa mo, binalito na lang. Pag binasa mo sa unahan, yung sinasabi niya sinonimo sa mga writers, pag binasa mo sa unahan, ipaliwanag, itinalikod yung iglesia. O di naikikas? Alin ba yung iglesia na sa Biblia? Galacia 1:22. The public should
Galacia 1:22, Tagalog, nasa Bisaya. Niadtong higayuna ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo dito sa Judea. Ano pangalan ang iglesia na sa Judea, na doon sa Jerusalem? Iglesia ni Cristo. Pagkatapos, 19th century lang, nagtibuok, ino siya, wa ko nung nalang itong iglesia dito ni Cristo. Objection, Mr. Moderator. Nagpamatuod naman siya sa ikaduhang Time tema. is up. Ako hangyon siya, naghisgot naman sa Iglesia ni Cristo nga mao na ikaduhang tema namo. No nga, so Mr. Moderator, focus lang siya sa akong ipabarog o sa mga referensya, iyang ipakita ang mga litra po litra diha, ang referensya. Excuse me, Sir Parba. I would like to read the first proposition. Pamatudan ko nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang matuod nga iglesia nga tinukod ni Kristo sumala sa Biblia og referensya. Ang buot ipasabot, your negative comments should be upheld. Negative comments. Okay. Time's on. Continue, Sir Ministro Ramil Parba. Gusto ko niya kadali-dali. O di ato lang makmakan. Tinatagal ko nga para hindi siya mahirapan. Gusto ka lang masakan. Saktan na natin sa salita ng Diyos. Ganang ngayon na siya. Bakit sinabi na Iglesia Katolika doon sa panahon sa mga apostol? Kaya ang unang iglesia, gisulod sa mga bakabong malalagna. O 2029, ito. O 2029, sa buhat, kaniya ato mabasa. Ito, mabasa na to, MB. Nang hibalo ako, natapos sa akong pagikan. Objection, Mr. Moderator. There's an objection. What is your objection? Nasa dong tema. Wait. Time is up, man. Nasa So tong we tema. give time for the objection. Nasa atong rule, Mr. Moderator, kung ang maglalantugi mo kawas na sa tema, kinahanglan iyang ipasubay pag-usab sa tema. Ika nang ilang italikod, muritso naman na sa ikaduhang tema. So ako hangyoon, daghan man sa libro diha, wa na nagamit. So gamita nga litra po diha, nga dili tinukod ni Kristo ang Katoliko. Objection is granted. Objection is granted. Continue, Sir Ministro Ramil Parba, for your comment. Nakabantay mo sa big object, kaya nasakitan man. Alia, nahibalo ako sa tapos sa akong pagigan, pagkasudlon kamo sa lobong mabangis, nga dili pa sa iluon ang panon, o gikan sa kaugalingon inyong pundok. Manindog ang mga taong magsulting balitan sa pagbulag sa mga tinunan, sunod kanila. Objection, Mr. Time's up. Objection, Time's up. Mr. We give Moderator. time for the Huh? objection. What is your objection? Klaro akong objection. Ni-deny naman ang moderator. Ano, nipadayon pa man siya ng nisod ng mga lobo. Muritso naman sa ikaduhang tema. I-reserve lang na sa ikaduhang tema. Kay, mao naman na. Ang tema karon, kanong matuod nga iglesia ang simbang Katoliko, gitukod ni Kristo. Ipamatuod nga dili tinukod ni Kristo. Okay. Objection granted. Okay, continue. O sige, ang akong ang iyang isulti, alagad sunod sila sa panahon, di ba mga yan dito ba? Kung ako lang kasi panutunan, ang nisunod sa panahon sa mga apostol, kung na ito'y nagtalikod, nagtudlong, butang balitan. O kisa man na muna. Objection, Mr. Moderator. Legal man. Time to. Natay role mga pinangga igsoon. Time's up. Objection, Mr. Moderator. Puli-puli ka. Objection, Mr. Moderator. What is your objection? Niingon na ka, Mr. Moderator, nga akong objection granted. Yes. Ano, nagpadayon pa man siya? For the negative comments coming from Sir Ministro Ramil Parba,
please adhere to the main issue. Adto ni mo tumagon dito. Sir Fernando Tyson, continue. Okay. Matod sa ilang libro, kinsay gi-invento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Saint Ignatius invented the name. Continue, sir. Oo. Kanigong pangalan Katoliko, mura ni Jeep nga ginasimbol. Oh, ang una na 107, Ignacio, ha? Tingnan niyo 107. O niya, kanang pangalang apostolika. O credo. Sa credo. O, kanya. Ato mabasa. Emiliesa. Sa credong Nicea. Ako na lang ito ang kopya. Sa credong Nicea, Nicene Creed, ang salitang apostoliko ay idinagdag sa pagsasalawan sa simbahan. Awa na, hilig niyo magdugang? Hilig niyo magdugang? Oh. Hilig magdugang. O niya, kanang Katolika, ilang pa, mana ninyo ha, gidugang nila na. O niya, kanang pangalang Katolika, gidugang ba na? Aminado sila. Apostles' Creed 186. The moment heresies arose and schisms, Catholic was added to the name Church. Gidugang. Ang pangalang Katolika, gidugang na idinaglag lang ni Ignacio. Ipulo, ni Ignacio na. Ikinsa ka na ni Ignacio. Mutana ko, alagad tulo ni Cristo. Asay pasahod, libro nila. Mutana ko sa Biblia, asa. Nasa libro, rambo. Diba? Kaya ka na, pati na yun, naisip kinig, ang pangalan ng mga apostolika, idinagdag, dugang na po. Niya, hinay-hinay mo ganina, para dali yun siya, iyan yung nakikipakuan. Ako din masabol tayo, kasi didugang. Kaya, basta may ginawa sa Biblia, dugang ang managpampa, kanang magdugang. Oh. Dadagdagan, hampasin ang Diyos ng sagot yun. Isa pulong Katolika, idinagdag. O, dito na naihampas. Yung apostolika, idinagdag. Hampas na naman. Hampas na mga luluoy. Diba? Ako galing-hina, iyan ko tinali-dali. Para mahinawan ko niya nga, wa din as Biblia. Kalapulong ng Diyos sa Katolika. Diyos na ano ba, bawal na Diyos? Ha? O, ito, 12:32 ng Deuteronomio. Doon narabay sugo ang Diyos. Eh la, gidugang ng Katolika, gidugang ng Apostolika. Deuteronomio 12:32. Ito ang Diyos. Pamati mo, unsaon pagsunod sa iyang sugo. 12:32. Ano ang atong mabasa? Deuteronomio. Bisan unsang butanga, nagisugo ko kaninyo, nga pagabuhato ninyo. Dili mo pagadugangan ni pagakunhuran mo usab ikanini. Idinagdag yung Katolika, idinagdag yung Apostolika. Oh, ito naman Roman kana naman Romana, diin man na. Oh, tanaw na to. Oh, religion,
notice. Page 454. Ano yan naman yun, no? Oh. The word Catholic, the word Roman being added to indicate that it is in communion with the Bishop of Rome. Katoliko ba sabi mo? Diba? Awa sakit ba? Kana mo na di kulata din sa boxing. Para boxing ba? Sir, continue. Oh, yeah. The word Roman being added. Oh, ginuga. Katoliko, duga o dili? Apostoliko, duga o dili? Hey, principal, ang pangalang Romana, duga o dili? Duga! Ito. Oh, yan. 1545 man ang Romana. Oh, di ata arita sa terminong mismo na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ano sa mga idugang itibuok Apostles' Creed in 1870? Kailan? At the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops, assembled unanimously, decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic. Nindot yung mga Katoliko na debate dahil masakitan sa nilid kong gising. O sa ngayon, 1870, ang tibuok official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Remember, my friends, Magellan landed in the Philippines in 1521. Therefore, pag-abot ni Magellan diri 1521, wala pa yung official name. Kano sa? 1870 AD. Oh, wala pa. Abot ni Magellan, napatay na lang sa Lapu-Lapu. Wala pa ang pangalan. Official. Iglesia dito o ni Cristo. Wala raw pangalan. Ang tanong sa kanila may pangalan. O di hindi nga yung Iglesia ito ni Cristo. Sabi mo, yung Iglesia kay Cristo walang pangalan. Isa inyo may pangalan. Hindi nga kay Cristo ito. Continue, sir. Oh. Ano pa na nga? Wala akong pangalan. Nasa ko man hindi mo sa inyo pare. Religion, doctrine at practice. Pare raman eh. Oh, pare. Pagka pa ni pare, sukiho na niyang tibuang nga pare. Both secular and private, as well as from the Bible. Bible, considered as a human document. We learn. Natutunan natin. Ako natutunan. Anyone makatun. We learn that Jesus Christ established a church which from the earliest times has been called. Nakikitawag o wala? Has been called the Christian Church or the Church of Christ.
galon. Hibaluin ninyo. Hibaluin ninyong tanan. Ano dapat alam nyo to? Basta man O sa tibuok na katawan sa Israel, natulo tungod sa ngalan ni Hesus Kristo na nasa ritmo ninyong dinansang sa krus. Ponsi na, hinimaw ang bato, lagi sa likway sa magtutungkod, nga nahimong Pangulong bato sa pamagang, o diha sa lain, walay kaluwasan! Jesus, Jesus! Ay, walay laing pangalan sa walay laing pangalan sa ilalon sa langit, nga nahatag sa taliwala sa mga tao. Hatag na sa Diyos, dili gi-invento Ignacio. Yung sa mali, nga diha kaniya mga luwas kita. Mag-asa mga maluwas na. Katoliko, bisan na invento? Apostolika, Konsilyo sa Nicea, 225. Roman, Konsilyo sa Trento, 1545. Ang Timor, Iglesia Katolika, Apostolika Romana, Kanusa, 1870. Na ay pangalan ng Kristo? Wala! Jambo, jambo! Walay kaluwasan. Ang Iglesia ni Cristo, ito na tayo. Church of Christ. Ilis lang yung taas pangalan. Peke pa yun. Ikaw ka, basta kabasa na. Nabilis Cristo. Sino mo? Yo! Yeah! Doon tayo pagkataon ba? Niluno. Yeah! For of the church, her likened to a house, a fortress, built on rock. The whole strength and all efforts it can make will never be able to prevail. Yan yung Mateo 16:18. Over the city or the church of Christ. There is an objection. What is your objection? Nagpamatuod naman nun sa Iglesia ni Cristo. Pinahanglan, iyang gubon, kaya dapat sa unang tima ron. Na ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, tinukod ni Cristo. Wa, yung kakaguba. So, Mr. Moderator, pabalik ka siya. Kay, Objection is granted. Objection is granted. Sir Parva, you are in the negative comment at this point in time. Guba ang Katolika. Ayaw ipamatuod sa ang imuha kaysa sunod na ikaw na ang magmatuod. That is for the second proposition. So, Sir Parva, time's on. Sir Parva, continue please. Nakabantay mo sa ilang object. Nakamin po gamit lang katutunan dito sa debate for objection. Yan, yan. Kaya guba ako no. Daan ang guba. Guba ba no? Ano sisirain mo? Eh natin ang sirayan. Time remaining 8 minutes. Time remaining 8 minutes. Kaya iya, mga kuan, iyang puro pagtulunan. Usaon na ito pag-ila sa tinuod ng Iglesia. Sa Biblia ta, kaya sa doktrina. Di ba? Kaya, Santiago 2:7. Public, please do not say Santiago anything. Minaw mo kayo Do makabasa na. not insult the holy name of Christ by which you are called. Doon na yun ang mga Kristiyano gitawag sa pangalan ni Iglesia Katolika. Repeat. Iglesia Katolika. Nasa Biblia?
Apostolika sa Biblia. Objection, Mr. Moderator. Times up. Yes, what is your objection? Times up. Ato nga tima akong pahinumduman, akong pinangga. Nga nisimang na siya sa ikaduhang tima. Gusto ko, Mr. Moderator, ipaguwas, wa man na magamit na niyang mga libro na yan. Ipaguwas nga founder, dili si Kristo. Ayaw pa pamatuod sa sikan nga tima. Dapat na sa unang tima ron. The moderator would like to reiterate. Objection is granted. Why? On the ground that the first proposition, ang positive is this one. And under the first proposition, the negative, ang buti pasabot, gupon sa ni Sir Ramel Barba, ang iyang ipamatuod. So, guba, Sir Ramel. Guba ang iyang ipamatuod because you are in the negative side. Guba ang iyang ipamatuod. Sir, continue please. Time's on. Okay lang. Okay lang. Klaro man, yung mga gupon. Bakit niya kung di pa nasa Roman Catholic, yung Benton? Ano ba ito? Ano ba yun? Di ba sa lahat? Kaya, isa ng kaguba, libro nila, pangit. Bata pa ganang pangit, sumak-sumak ko na. Kita mahuman kung manindi ko ya, kanita magkadomo. Ayaw sa singulit. O pagkatapos, Personal attack. ano napansin nyo? Sino objection? Delaying tactics. Attacking the priest. Ang kay ano, di na nagpare, nagabugado ni. Ano na? Abogado na white lady. Objection. Time's up. There is an objection. Time's up. What is your objection? Ang akong pinanggang ay gisuon nga ni objekta kay wa naman siya musubay sa tong kasabutan. Ingna lang nga wa kay katugan nga referensya. Dili kay mapabarog na kasi ikaduhang tima. Unya, gigranted na akong objection sa moderator. Unya, kung mapadayon nga kapunana, matod pa nimo ako batanon niya nagsupak-supak, tiguan na po kang sige supak-supak. Okay. The time is still off, ha? The time is still off. The commentator would like to comment. The moderator would like to comment. Diya sa ato ang kalagdaan sa maong debate karong palisa nga wala tay under or below the belt. Kanang mga personal, wala na na-apel. Wala na na-apel. Oh, public. No signs for provoking or provocation. Okay? So, atong the moderator would like to reiterate. The first proposition, di pamatud-an dire sa Iglesia Apostolika Romana nga ang ilang simbahan mo'y matuod. Onya, gitagaan na to siya 25 minutos. Affirmative views nila nga tinuod ang ilang simbahan Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tinuod! Unsa may rule sa second group ni Sir Ramel Barba, ang iyang rule pagguba, pag-ingon na dili na tinuod, pinaagi sa ebidensya o referensya. Okay? Okay, so klaro na siguro na. So time is on. Continue. Kasab ka na lang ninyo. Remaining time 6 minutes. Kasab ka na ninyo. Balik-balik ko lang ako. Sige. Ignacio. Catholic. Ako dyan Saint Ignatius invented the name. Hindi na nila. Wala ka na pagbuka. 107. Natapos ang pagsulat sa Biblia, year 100. Patay na ang mga apostol. Lupok na pangalan Katoliko, katao mga apostol, anak. Oh, dili-dila pagbuka. Dili lang buka, hubag pa. Oh, usbon pa na to.
kontento ko sa. Huwag sila makontento ko sa. Di ako maliton. Gusto ka dito kayo pagkuha. O, kaya. Kung sa naibigan nila, ang pangalang apostolika, itinagtak sa konsilyo ng Nisea. O, guba o dili guba? Kung ikirador ba siya katamaan, bukol ko ka. Dili na, libro na. Wala nila magbuka. Huwag may babasa ang Iglesia Katolika sa Biblia. Ang gibasa na referensya. Kunya, akong giproduce. Diyan kita na. Kanang pangalang Katolika. Ang pangalang Katolika, di ka na ni Ignacio. Dili na siya apostol. Kaya ka ng apostolika, 325, Konsilyo sa Nisea. Asa ng Nisea ron? Iznik, Turkey. Oh. Diha na ginuhat, obispo ang gabuhat, anak. Alang apostolika. Ginugang na. Ibasa ko pa ganina. Oh. 1545. Oh. Page 7. Oh. The Council of Trent made Roman part of the official title of the church. 1545. Konsilyo. Konsilyo sa Trento, not sa North Italy. Buba o dili buba? O sa boxing pa rin, di ko lang tayo ba? Ha? Live who Christ mo? Ha? May actor pa, may ano pa? Diba? Kung nagkagin siya lang kusbon ako, Diyos ko na to. Remaining time, 3 minutes. Dili pa din eh. Dila man din libro. Nasa ilang dibasa. In the earliest times. Sa Biblia. Ako nagdidawat. Kaya na mag-iglesia ni Cristo sa Biblia. Ako nagdibasa. Ilang giwala ng pangalang Cristo. Oh, ilistan. Ang opisyal na pangalan, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ano sa? 1870. Asa? Konsilyo sa Vatikano. Italia. Guba, dili guba? Humba! Last 2 minutes. Humba! Kana, ang dili lang mudawag na na. Kana hindi na mudawag sa kamaturan. Diba? Paano lang dito? Diba? Isang na knock-out na, isi-isi lang niya. Puro ba nasakit ba? Oh. Kaya, ang tema niya, pamatudan. Ang tema, pamatudan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. O, gituko ni Cristo. Sumala sa Biblia. Biblia o referensya. Basta referensya, wala Biblia. Wala sa Biblia. Referensya na. Kunya, kung puro referensya na, wala Biblia. Sabi tawag ka na. Kung puro referensya na, referensya na na. Kaya kung di ka masa, hindi ba na klaro? Hindi ba na? O sa pag-inon sa ilang pare. Hindi galing yung terminong Katoliko, pangkalahatan, hindi galing sa kay Kristo at sa mga apostoles. O sa Madena. O, bilis na yan. Dumaw, dili dumaw. Time is up. Time is up. 1 minute, relax. 1 minute, relax. Sa negative stand ni Parba ay paulit-ulit pa rin niyang binanggit ang nakakaumay na St. Ignatius invented the name kahit na hindi ito sumusuporta sa kanya. At ginamit niya ang maling analogy na ang Iglesia Katolika raw ay parang jeep na asimbanda dahil ang pangalan daw nito ay pabago-bago at dinagdagan mula sa simula. Ang di niya napansin na ang pangalan lang ang nagbago
pero ang organisasyon mismo ay ganun pa rin, hindi nagbabago. Katulad na lang sa bansang Pilipinas, una itong pinangalanan ng mga Espanyol na Las Islas Filipinas. Pagkatapos ay pinalitan ito ng mga Amerikano ng The Philippine Islands. At sa kasulukuyan, ito ay may opisyal na pangalan na Republic of the Philippines. For short, Philippines. Hindi ibig sabihin na ibang bansa tayo noong binago ang pangalan nito. Maraming beses na binigyan ng warning sa moderator si Parba dahil sa paulit-ulit nitong paglabas sa paksa. Ginamit din ni Parba ang Deuteronomio 12:32 na nagsabing huwag dagdagan. Pero di niya binasa in context ang talatang ito na tumutukoy sa mga kautusan na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita. Hindi po yan tungkol sa pangalan at walang kautusan na nagbabawal dagdagan ang pangalan ng anumang organisasyon o iglesia. Bunga lang yun sa guni-guni ni Parba. Gusto ding palitawin ni Parba na hindi si Kristo ang nagtatag sa Iglesia Katolika dahil daw walang pangalan ang itinatag ni Kristo doon sa Mateo 16:18 habang may pangalan naman ang Iglesia Katolika. Di porket wala pang pangalan ang isang bagay, lugar o organisasyon ay hindi na talaga ito papangalanan sa hinaharap. Totoong walang binanggit na opisyal na pangalan ng iglesia diyan sa Mateo 16:18. Pero hindi ito patunay na hindi na talaga ito papangalanan sa hinaharap. Iba kasi ang kapanahunan ni Kristo sa panahon natin ngayon. Sa panahon ni Kristo ay hindi pa sila obligadong bigyan ng opisyal na pangalan ang grupo o organisasyon nila. Habang sa ngayon ay dapat kang magbigay ng pangalan sa sikta o kulto mo bago mo ito iparehistro sa SEC o Securities and Exchange Commission. Yan ang ginawa sa kulto ni Manalo na Iglesia ni Kristo. Malaki po ang agwat sa panahong iyan. Iglesia Katolika na naitatag noon pang 33 Anno Domini versus Iglesia ni Kristo na tatag lang noong 1914. Karon, mga kaigsuonan, atong tagaan og 15 minutos Unang interpellation period para sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. 15 minutos for interpellation. The time is on. Unang pangutana. Kay imo mang gisupak nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana dili tinukod ni Kristo. Naa man kay dalang libro dia daghan kayo. Mabasa ba diha Mr. Parba litra por litra nga dili si Kristo nagtukod? Mabasa? Oo o dili? Ano to ba? Nakabay mabasa nga dili Iglesia Katolika Apostolika Romana? Eh ako nagaling gibasa ni kung mag-apply ni buwan natin sa gobyerno mag-apply ay nabasa mo kung nakabutang email pagbutangan ng yung mail iya pag nasulatan not email kaya nga nila itong Rodrigo pwede na siya o si pangalan mo Time for tubag is up. thank you. Time is on. Continue, Father Gitgano. Objection, Mr. Moderator. What is your objection? Naa sa atong tema kung oo o dili kinahanglan tubagon gayud. Okay. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, mabasa ba litra por litra? Ayaw mi tubaga sa hunahuna lang. Basaha. Mabasa o dili? Litra por litra. Under, the commentator will say the following. Under sa mga kalagdaan sa debate, ang pangutana nga oo o dili kinahanglan tubagon gayod. That is number 6. But, under number 13, ang tubag tagaan og usa ka minuto. Nga sa ato pa, tubagon una o badili unya mo experience sa iyang tubag good for 1 minute. Continue. So time is on. Continue, Father Gitgano, for your interpellation. Mabasa ba litra por litra? Kay daghan magang libro nga magamit diha ang ako pangutana. Mabasa ba litra por litra?
nga Iglesia Katolika Apostolika Romana niya ang imong dala nga mga libro tinukod ni Kristo? Dili tinukod ni Kristo? Oo, dili. Okay, hindi akong tatag. Kung mabasa sa Ang tubag, 1 minute. Go for 1 minute ang tubag. ang libro ana sa atong paksa pamatuan, di ba? Wala na basahon letra por letra tanan. Patutunayan nasa tema. Kung panalita na abogado Luego niya, dahil pensa, may nagnakaw si Pedro. Saan mababasa sa Kodigo Penal na si Tampolano nagnakaw ng kalabaw? Na hindi nagnakaw ng kalabaw? Tama na! Ay, nagnakaw ng kalabaw! Wrong argument. Ang nakasistema, patutunayan, pamatudaan. Oo, hindi. Ang akong ipamatuod, i-invento ni Ignacio 107 ang pangalang Katolika. Kung saan pagbasa mo sa Ang Biblia. tubag is up. Okay. Imong gigamit ang libro nga Roman Catholic, Reverend Edward Taylor. Nga matod nimo imo ning gikutlo, it was to stress the unity of the Universal Church that Saint Ignatius invented the name. Nya atlas tagamay, the church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. Pangutana! Nadungog ba ninimo wala? Go for 1 minute. Ang tubag, go for 1 minute. Dili na nadungog, nabasa pa. Tinaunayan. Diba? Ano sa Catholic? 107. Sunod, ipalit ang chassis. 325. Diba? Oh. Roman, palit isang bandi. 1545, Roman. Puro nag-chip niya simbol. Ha? Isa mag-simbol na. Ignacio. Diba? Ang problema pa, kaya Time for tubag is up. Follow up, pangutana. Imo manggiangkon. Time is on. Father Gidgano, continue please. Imo manggiangkon nga imo ning nabasa. Ang pangutana kay imo man ning nabasa kinsa may nagtukod sumala sa imong nabasa. Tubag, go for 1 minute. Do not shout, please. Ignatius invented ang kahulugan sa invented established invent found established. Excuse me. The moderator would like to remind the speakers, debaters, not to go nearer because it is an act of provocation. Do not shout. Sunod, pangutana. Correct. Sunod, pangutana.
Sir, Father Gingano, you still have 8 minutes for your interpellation. Please proceed. Akong gisundan ka igsong parba sa imong dokumento. Ang akong pangutana mao, wa man ko mangutanag meaning. Diri ba unsay mabasa diri o kinsay nagibasa man kanimo? So sumala niining maong libro nga imo mang nabasa. Kinsa may nagtukod sa Simbahang Katoliko? Si Kristo o dili? Tubag, 1 minute. Ang tubag, 1 minute. Maliwanag, sabi ko, Ignatius invented. Found, itinayo ni Ignacio, therefore ni Cristo. Si Cristo na, gitawag ko pangalang Ignacio. Pagamitan, napamatukan, nananawag si Campulano. Pinakamal pa rin ba? Dili si Cristo. Dili si Campulano. Dili si Campulano. Ano sa lang makakargulin ito ha? Diba? Kay imo mang nabasa niining libruha o ang niining libruha the church founded by Christ and Saint Ignatius invented the name. Kung ang invented para nimo mo po nagtukod, imong ang kunon duha day na magtutukod sa Iglesia Katolika sumala sa mga imong gigamit nga libro. Ang tubag, 1 minute. Kaya pagkutanahan, tibaw na sa tubagaran. Abeg, do not say any words. Klaro na kaayo. Saint Ignatius invented the name. Tapos, binasa ko yan, Webster. Webster Dictionary. O sa nahulugan. O sa invented? Saan? Ano? O sa Bilisaya, sa establish. Ito ba na lang ito? Ito ko, ni Ignacio. Pinahanglan pa kayo, dili si Cristo. Si Ignacio. Sunod, pangutana. Kinsa man dyo'y tinuod niya nagtukod? Si Ignacio o si Kristo? Tubag, 1 minute. Sa iyo nga, pagkutanahan. Isang katulog, si Cristo, si Ignacio. At tinawag na Iglesia ni Cristo, si Cristo katulog. Iglesia Katolika, si Ignacio. Kay imo man dyong ipamugos nga si San Ignacio may nagtukod sa Iglesia Katolika, ang pangutana sumala nining inyong libro nga naguluhan o basahon ang katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pangutana sumala nining libro kinsay nagtukod sa Iglesia Katolika o kanusa? Ako sa kabasa. Time is off. There is a request. There is a request. And that request is granted. Oh, Wait, time is off. Wait, you must have observed this kalagdaan, number 4. Mahiling ang mga referensya sa matag habi. So, atong hilngon, tagaan nato ang panahon kung musugot ka ang interpretation. Okay. Time is off. Okay. So, what is nakibaw silang libro?
Time is up. Time is up. Sa pangutana, Yeah. Mr. Moderator. Here is a request. Sir, what is your request? Okay. Okay, kinsay magsusulat? Okay. Interpellation. The request is granted. Ang limawan na ko ani, ang gasulat ani, Depinsor Katoliko, Tagalog. Oh. Ang isulti na ko, wala yung writer na, wala yung Iglesia ni Cristo writer na. Oh. Oo, mabasa nga po. Lagi, ipakita ang sa page. Ang gihimo karon pag matuod o dili pag matuod gihiling ang mga referensya. Maunay ato karong gihimo, gihiling ang mga referensya. Ang pangutana ni anang inyo nga basahon. Gitug-an man nga si Emperador Justino sa tuig 500 century. Ang pangutana karon, muuyon ka ba nga si Emperor Justino ang nagtukod sa Iglesia Katolika? Sumala sa inyong basahon. 1 minute. Yaw to ba? Luma kang tugtugin eh. Sumala sa tabla sa Biblia. Ibasa ako. Gawa 20:28 at 30. Ang iglesia, ang panon, ang iglesia ni Cristo, sudlon sa lubong mabangis. Ang lubong mabangis, Mateo 7:15, mauna ang dunay nakanabit upang kordero. Sumala sa inyong libro, sumala sa inyong libro, ang mga lubong mabangis, mga pare, basa na yan. Objection, Mr. Moderator. Time up, time is up, time is up. Pangutana. Kay imo mang giingon nga si Ignacio ang nagtukod. Unya naa mas inyong basahon si Emperador Constantino, si Emperador Justino. Ang pangutana karon, kinsa man ang among dawaton, ang una nimong pahayag o karon sa inyong basahon? Ang pagtalikod, pag-ili sa pangalan sa iglesyang gitukod ni Cristo, usa lang na sa kini Iglesia Katolika, mao man bunga sa pagtalikod, diis na pangalan sa Ignacio. Kaya, may mga pagtulungan. Diba? Naipagtulungan. Naipagtulungan nagipag-o. Si Justinian, Please, audience, behave. Please behave. Niyatong bumagsak ang Roman Empire, 476, ang western part. Si Ignacio, nasa si Emperador Justiniano, ni pulis siya, iyang i-invade ni western part, diya siya sa eastern. Ha? So sinita mo, i-impose niya, history na, ipatungan niya ang Justinian Code. Usa dito, doktrina sa Trinity. Oh, musaon sa mana, ang pagtudlo o sayop na pagtulunan, Mr. Moderator, objection. There is an objection. What is your objection? Gisgot na siya pagtulunan. Ako gisang gisundan karon, Mr. Moderator, sa founder. Ang pangutana karon, puro ba rin na tinuod ang imong ipahayag o ang pahayag sa inyong basahon? Puro ba na tinuod, oo o dili? pareho kong tinuod. Tubag for 1 minute. Pareho kong tinuod. Kaya ang pangalan, akong isgutan, sila Ignacio. Konsilyo sa Trento, obispo na. 1545, lain na sa na mga obispo. 1870, lain na sa na mga obispo. Bibuo ang Iglesia Katolika. Si Justinian, i-impose niya ang Justinian Code. Na dito, at yun ang lilimuto sa Kaiser Code. Yan ang pag-usan niya na, kanang si Cristo Dili Diyos. Paano ito? Kasama ka ito. Salamat. Okay. Iyan na po inyong basahon. Yan nag-ingon ang sulo, sinuwat ni Felix Manalo. Sulo. Sulo. Yan nag-ingon din nga si Constantino ang nagtukod. Gamato ni mo dili. Ako na. Tubag, 1 minute.
Time is up. Let's proceed. 1 minute, relax. 1 minute, relax. Both parties cannot compare with each other. Compare. Public, 1 minute, relax. Sa cross-examine na ginawa ni Father Darwin doon ni Parba ay lalong nabaon sa hukay at ang argumento ng INC dahil pinipilit ni Parba na si Ignacio talaga ang nagtatag sa Iglesia Katolika ay pinagbigyan na lang ito ni Father Darwin. Hindi napaghandaan ni Parba ang sunod na atake ni Father Darwin na nakasulat sa aklat ng mga INC na may iba't ibang binanggit na tao na founder din daw ng Iglesia Katolika. Sina Emperador Justino at Emperador Constantino. Ang lumabas tuloy ay 3 ang founder ng Iglesia Katolika. Nagkakasalungatan na ang INC. Gumawa ng palusot si Parba na si Justino at Constantino raw ay nag-impose lang sa batas. Hindi pala sila founder dahil nag-impose lang sa batas. Iba kasi ang impose at iba ang founder. Kaya sablay ang kaniyang palusot na sumasalungat. Sablay ang kaniyang palusot na sumasalungat na sa mga aklat ng INC. For both speakers, you have 5 minutes rebuttal. For both speakers, the Iglesia Katolika, Iglesia ni Cristo, you have 5 minutes rebuttal. Ang una, negative. Ang muuna si Ministro Ramel Parba. Time is on. 5 minutes rebuttal. Higala, kabila sa among mga No more objections. higala ng mga Katoliko, kayo na Pilipino. They're brothers when it comes to blood. No? Pagkalahi ka o pagtuo, kailangan tayo religious freedom. And that religious freedom is given to us by the Constitution. So, atong iganit na, no? Kaya ang among disiplin, ang iyang papatunan ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, mao gitukod sa Ginoong Kristo, sumala sa Biblia o referensya. Sakit man ito nga kung di pamasa, sakit man di pamita, pamilip mga tiro. Hindi kami, former Catholics kaya na ating mga parents. Former Catholics. Kaya, ako din ikuan ko, mga taga-Tubigon, mga ako naman, misis, ang parents, higitan sa Tubigon. Former Catholics ko diyan. Diba? Sakit na paminaw, pero iba sa manamo. Gi-invento ni Ignacio ang pangalan Katolika. Sabi ng matupa sa Webster, ang invent ay means found established. Pwede ito po. Nananong na may Emperador Constantino, si Justiniano. Ipatuman man na niya kanang Justiniano, mga balaod sa Roman Catholic Church. Ipatuman niya sa Empire. Kaya, dinun pa sila nga, ako din mga obispo, ay mga obispo Katoliko, huwag kang isbuti sa konsilyo sa mga pangalan. So, ang akong puntos diri, ang itaon, asa man mabasa na ang Iglesia Katolika, dili gitukod ni Cristo. Kinahanglan pa ito na gibasa naman ako, invento ni Ignacio. Pagbasa na ako, gi-establish ni Ignacio ang Catholic. Therefore, it's not Christ. Unless you would tell us that Christ and Ignatius are the same person. Pero hindi naman naman yung meron sila na alagad puno na asa ilang ibasa, libro na po nila. Kung among masahon sa among Pasugong Magazine, daghan na yung Pasugong Magazine, kag-ingon, ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, dili gitukod sa Ginoong Jesucristo. Alam niya, kung ba? Na maunig gitot? Asa
sa itong pahina na maumagali inigi putlo sa parit. 25. 25. Ato pa diri. Hindi galing kay Jesus ang pangalan Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ikopya ni sa pari na si Trinidad sa mga pasugo sa Iglesia ni Cristo. Pero bias pagkalibro namo ang usulti lang anak na walay evidences. Isa may nagsulti nga din dito ni Ignacio ng Catholic. Isa man, sila. Ilan man ang libro? Edward Taylor. Pari man lang yun ah. Niya pari yung sabi. Naman magsupak-supak na din sa iyang amo. Diba? Oh, senyor, namatay naman galit. Lugay, mata paray-paray, supak-supak ko na iyang amo. Diba? Napangitao na nga. Na sa kasundo na mo na hindi itinayo ni Cristo ang Iglesia Katolika. Dawato na ninyo. Inyo man ang libro. Bias na. Mawala nga akong gipangutana sa Biblia. Kaya nga naman, Biblia, may sukaranan sa kaluwasan, may maghatod ka na to sa kaluwasan. Ikaduhang, Timoteo 3:1. O sa may history, simple na kayo, Church of Christ, Iglesia ni Cristo. Inubos ng dugo ni Cristo. A very short and a simple name. O sa gibuhat, gitchap-chap ang pangalan Cristo, gitangtap. O sa gipuli, una, Katolika, 107 AD. Tapos na Biblia. Wapagin makontento, gituga. Time is up for Thank you so much. Salamat. Time is on for the positive rebuttal for 5 minutes. Father, please continue. Ikasubo na ko. Yang akong pinangga nga igsuon, wa jud kaguba sa tima. Nara sa singan. Nasa sangan, pero wa jud siya kahingan sa founder. Pero niya dinhi mga igsuon nga nagkasumpaki naman niya mga ideya in tawnoy unang tukod si Ignacio. Unya nakurat siya kay wa siya atong mga libro nga to dala. Niingon po siya, Xerox man na. Sa man ang Xerox ninyo, di mo tukab tinuod. Nagkasumpaki ang akong igsuon. So posible kung tinuod pa ka, di magkabangi imong komentaryo. Usara imong itugan. Tundo naman rinoon eh. Onsa ilang panudlo ko magkasumpaki ang mga pahayag ni ang mga igsunan silang Pasugo Magazine, November 2002. Mga hidwang pananampalatayang inikalat ng mga bulang tagapag-aral. Hidwang. Bot, di man Tagalog bot. Nagabangi. Ay man yung magkasapul-sapul ta. Kaya di man Tagalog. Hidwang. Nagkabangi. O matod pag nagkabangi, mga bula ang tagapag-aral. Pangaral. Wa jud niya magguba ang mga libro, daghan ta sag libro. Ha? Wa jud niya magamit. Nindot untag nagdana lang siya og nang pusta na buwan ba? Nga nag-ingon dito, Jesus Christ founded or someone else founded the church. Wa man jud. Mao nang kanunay tani object kay ngano, wa naman siya mo subay-estima. Ikaduha naman eh. So karong ikaduha ato nang atangan, no? Onya dugang pa makaisunan iyang ikutlo reo. Juan Trinidad nituo siya sa maong pare. Yang isupak siya nako nga pare masago. Wa niya tiwasa mga igsoon. Incomplete ang iyang pagbasa mo ng INC. Mao nang mga igsuon ko pagmata na kamo. Kaya ano, wa niya tiwasa pagbasa. Ako tiwasong pagbasa. Ang gisutlo niya nga Juan Trinidad sa kapari. Kaya nga ang dalawang pinaka malaking dahilan ng mga grupo ng Iglesia ni Cristo laban sa Iglesia Katolika. Una, ang Papa hindi galing ni Cristo, ang Katolika hindi galing ni
Kristo. Ilang katarungan, dili katarungas pare. Dapat tiwason na to. Tiwason na to. Kung nasakpan na mo. Naingon din ni Kaminaw, wa niya tiwasa. Kung matinudaanon pa siya, iyang tang tiwason. Public behave, please. Kay kung doon naman siya kaugalingon nga kining invested interest, mauna nga wa niya tiwasa. Wala akong tiwason mga igsoon. Ningon ang pare mga igsoonan nga wa niya tiwasa. Galing kay Jesus ang tungkulin ng Papa. Galing kang Jesus ang itinatag nga iglesia. Ngayon tinatawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wa tiwasa. Niya Public behave, please. Public behave, ingon pa please. jud dinhi mga igsoon naghangyo kaninyo. Public behave, please. Kaya ang gawin mo, payo ko sa iyo, iwan mo na ang iyang iglesia ni Kristo magbalik sa dating layaw ng puso mo at muling makibagay sa tugtog ng mundo. So iwan ko ng iglesia ni Kristo. Naan sa inyo pasugo? Nasa inyo pasugo magasin? Ngayon din yung mga son. Anong likot mo tag-history? Public, Sa Hope please. behave. 8:8. Read the history books and see. Kung sa inyo nakita, wa jud babungkag niyang historical books nga akong gi-present. Igo lang intawon siya na mapa. Onya dinhi sa ilang pasugo, inyo ning pasugo taon, dili ni amo. Naingon din. Time is up. Time is up. Thank you very much. Public, 1 minute. Relax. Natapos po ang grand debate sa pagitan ng Iglesia Katolika at Iglesia ni Cristo na maraming tao ang naliliwanagan. Sa katunayan nga ay maraming mga dating members ng INC, MCGI o ang dating daan, SDE at marami pang miyembro sa ibang sekta ang umanib sa Iglesia Katolika pagkatapos nilang mapanood ang debating iyon. Marami ring mga Katoliko na walang interes na mag-aral sa mga doktrina ng Iglesia Katolika ang nahikayat na magsisiyasat sa mga aral nating mga Katoliko. Si Father Darwin Hitgano po, sa ngayon ay naging kilala bilang isang magiting na Catholic debater na bihirang ginagawa ng mga pari. Atin pong ipagdasal upang magpatuloy ang kanyang ginawang evangelization program. Sana ay may natutunan tayo sa videong ito at ating ipagtanggol ang ating mahal na paniniwalang Katoliko. Maraming salamat po.